Magandang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat tayo po ay iilan lamang, subalit mapalad po tayo sa oras na ito na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Subalit manalig po tayong lahat na sa pag-usad pa ng mga minuto bago po lumuwal ang ating mahal na Apo, tayo pong lahat ay mapupuno. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating pong ibinabalik sa ating buhay na Diyos sa muli pong kalooban niya na tayo po'y matipon sa loob ng banal na dambana niya. Sa gabi pong ito, bilang napag-atasan po na facilitator, mayroon po tayong mga ilang kapatid na magbabahagi sa ating harapan. Ibabahagi po nila ang mga kadakilaan at kabutihan ng Diyos na kanilang naramdaman at kanilang nakamtan mula po sa kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan po ng ating Diyos na buhay. Upang pasimulan po ang ating bahaginan, gusto ko po ay ang masayang pagbabahagi ang ating mapakinggan mula po sa isa nating kapatid na Kuya Caps. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po kay Caps Eloy Dizon. Ay, Caps Eloy David. Muli po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Caps Dico. Magandang umaga po sa gabing ito, mga kapatid. Salamat sa Banal Espiritu. At ako'y tinawag na muli dito at upang magpahayag ang naging kaganapan sa buhay ko. Kuminsan, napakahirap o kung isipin kung paano ang tao ay nabubuhay na mariwasa at mahirap. Ganon din po ang nangyayari sa buhay ko. Bilang Caps ng naturingan, ang pagtugon sa Panginoon ay napakasarap kung ito'y ating pagninilayan. Sa dala ng aking mga nangyari sa aking buhay, nung ako'y wala pa dito sa Caps, doon ko po nalaman kung paano yung mga nagaganap sa aking buhay at kung paano ko ito nalagpasan na ang aking naging karanasan noon, ako'y wala pa rito sa dambana. Gaano ko kahirap bilang isang magulang na nangyayari sa mga dalahin sa pamilya. Ako po, nung ako'y wala pa rito, ang aking nagiging karanasan ng mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, yung pong mga bagay na yun ay napakahirap kung sa bilang tao na nangyayari sa buhay ko nung panahon na yun. At doon ko po nalaman nung ako po ay napunta na rito at nakapagninilay-nilay dito pala sa dambanang ito, ay ganap mong mararamdaman kung paanong kikilos sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, ano po ba ang mangyayari sa atin? Hindi po ba natin nararamdaman kung anong kagalakan ng kasama natin ang Panginoon sa buhay natin at kung paano tayong hiwalay sa Kanya? Bagamat, ang kalakasan ng katawan, tama, malakas ang katawan, meron kang katalinuhan na masasabi, pero hindi po pala sapat yung mga bagay na yon para makamtan mo ang ligaya na nararamdaman ko sa ngayon. Kasi nung panahon na yon, tama po, nagtatrabaho ako, kumikita, pero dumating po doon sa puntong ako'y mga pagsubok na dumating sa buhay ko, doon ko po naranasan na napakahirap pala sa tao yung umaasa ka lang sa iyong lakas. Mahirap din pala yung umaasa ka lang sa iyong talino at sa iyong mga bagay na inaani o kinikita sa paghahanap buhay. Akala ko po noon okay na yung kumikita ka, okay na yung nakikikapwa-tao ka. Hindi po pala. Kung sa tao ka lang tumitingin
kung sa kapwa ka lang na umaasa, walang bagay na madadama mo sa kaunting ligaya lang, sa kaunting saya. Yun ang mga bahagi lang na may pakikita mo. Pero ang ligaya pala ay kumukupas, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, sasabihin lang sa iyo, mahal kita dahil kailangan kita. Mahal kita dahil meron lang akong gusto sa iyo. Doon lang makikita yung kaligayahan na meron kang may tutulong sa kanya. Pero pagkarampa nung ikaw po nalagmak o nawalan ka na ng hanap buhay, nasaan yung mga tao na yun? Wala po sila. Pero nung mapunta po ako rito sa Dambana, doon po pinasilay sa akin ng Panginoon, anak, hindi mo makikita ang kaligayahan sa kapwa mo, hindi mo makikita ang karangyaan sa kapwa mo o sino man sa kanila. Sapagkat ako ang lahat nagbigay ng buhay sa tao, ako lahat ang nagbigay ng pangangailangan ng tao, ako ang iyong tugunin. Yun ang isa pong katugunan nasa isip ko ng panahon na yon. Kanya ako nga po, bilang isang CAPS na naturingan, magbot po nung napunta ko rito, nakita ko po kung paano yung mga kakapwa ko CAPS na nakikita ko po doon sa nung pong magulang ko ay nagkaroon ng kapansanan, nagkasakit. Tama po, natutulungan ko po yung magulang ko, pinupuntahan ko po siya rito, inaasikaso ko po. Hanggang doon lang po ang aking kakayahan. Patuloy po ako nagtatrabaho. Pero nakita ko po sa mga CAPS, sa mga CAPS kong kasamahan, nakikita po kung paano nilang itaguyod, paano nilang ipakita sa akin na minamasid ko sa nila, na hinahatid nila rito yung magulang ko upang makarating dito, naka-wheelchair po siya. Pero ako hindi ko po magawa sa araw-araw na daling ko rito. Napupunta ko po siya, naasikaso ko, pero yung nakikita kong ginagawa ng mga CAPS ko noon, yung po ang isang pinabatid sa akin ng Panginoon, kung paano ang mga CAPS ay kumikilos dito sa Dambana. Yung po ang aking pinagdinayan ng panahon na yon. Kanya sabi ko, pag ako'y naging CAPS na po ako rito, siguro po, yun ang usa kong pinamasid sa akin ng Panginoon, yung pagtulong sa kapwa. Doon ko po napatunayan na napakasarap palang maglingkod sa kapwa. Hindi lang ikaw ay na may bibigay lang sa kanya. Hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon na sa pera lang. Kundi yung pusang loob mo, puso sa puso, ang pagtingin mo sa kapwa mo, may pababatid mo sa kanya na ako ay tumulong hindi lang sa sarili kong lakas, kundi ang puso ng damdamin na binigay sa akin ng Panginoon upang ako'y makalapit sa kapwa ko. Ang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda pong ang pag-ibig ang pumasok sa ating puso. Alam po ba nyo, pag ang pag-ibig ang siyang pumasok sa puso natin, ala na po tayong hahanapin pa. Wala na po tayong sasabihin natin, ikaw ay makakaaway ng kapwa mo. Dahil nandun na po papasok yung kababaan ng loob. Hindi ko na po pinapansin kung anong sasabihin nila sa akin bilang naglilingkod dito sa Dambana ito. Kasi ang paglilingkod sa Dambana ay masasabing isa kang alipin. Hindi isa kang hari o isa kang tinitignan, kundi alipin bilang ikaw ay tigaganap, ikaw ay isa kang tinatawag po na isa kang yung trabahador. Kung manggagawa dito sa Dambana. Yung po ang tinignan ko at isang paglilingkod na nakikita ko po sa mga kasamahan ko, lalo na po sa mga alagad, mga CAPS, mga choir. Namasid ko po sa kanila nung ako po ay napagmasid ko lahat ang mga bagay-bagay na ginagawa nila. Bakit? Anong gampanin na ginagawa ng mga alagad? Anong gampanin na ginagawa ng choir sa buhay nila? Dito po nakita ang bawat isa may kanya-kanyang gampanin. Ito pala ang gampanin ng isa. Ito pala ang gampanin ng isa. Bakit po sila nakagaganap? Dahil sa kanilang sa dami ng problema ng bawat isa sa atin, nakagaganap po tayo sa buhay natin. Kanya, ang sabi ko nga sa buhay ko, kaya ko kayang gampanan yung mga bagay na yon. Yun po ang tumaning sa isip ko. Nung mapasok na nga po ako rito, hindi pala ganun kabigat ang gawain dito sa Dambana. Napakagaan.
alam po ba nyo, kung magagawa ko lang po, bawat isa sa inyo, gusto ko, ituran nyo yung gagawin ko, ituran nyo ang gagawin ko, utusan nyo ako, yun po ang gusto ng aking puso. Pag-utusan lang po nyo, kakayanin ko po ang mga bagay na dapat na ginagawa ng bawat isang naglilingkod dito sa dambana bilang trabahador o tagagawa dito sa dambana. Napakasarap pong maglingkod. Akala ko kung gaano kasarap, akala kung gaano kahirap maglingkod, hindi po pala. Napakadali pong maglingkod, lalo na sa Panginoon. Mawawala po lahat yung lungkot nyo, hindi po natitignan kung anong problema ang dumarating sa buhay natin. Sapagkat ay yung mga bagay na problema, mga trial lang po sa atin yan. Lilipas din po yan, parang bagyo. Lilipas po lahat ang mga problema na yan. Pero pagdating ng panahon na nalagpasan po nyo doon, pag nilayan po nyo, ang ginawa sa atin ng Panginoon. Pag nilayan po nyo kung paano tayo naisasadyan ng Panginoon ng unti-unti, nakakaraos po tayo sa maghapon. Unti-unti, nagagawan po ng paraan kung ano man ang magiging problema natin. Ganyan po katindi ang pakikipagligo po sa Panginoon. Dahil sa tayo po, lahat, asamin po natin na sa tagal po natin nandito, mawawala po lahat kwenta yung mga ginagawa natin kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Huwag po nating isipin tayo ay may kakayahan na may kakayahan tayo dahil tayo may pera, may kakayahan tayo dahil tayo madali. Huwag po natin yung isipin natin. Isipin po natin kung paano tayo makararating sa kabilang buhay na yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na tayo makasama habang buhay dun sa kanyang kaharian. Magandang umaga po. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Caps Dico. Yan po si Dico. Nakuha niyo po yung sekreto niya. Kaya daw po siya patuloy na tumutupad at naglilingkod sa ating Panginoon sapagkat ang tunay na kagalakan ay matatagpuan mo sa bukal na kalooban na pagtalim at pagsunod sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At isa rin po sa pinagnilayan ko sa kanyang ibinahagi, ang tunay daw pong kaibigan ay makikilala mo lamang na tunay kapag ikaw ay may mga pinagdaraanan. Amen po ba? Sapagat ang tunay pong kaibigan hindi lang po sa sarap, kundi kasama din dapat sa hirap. Ang tunay na kaibigan ay hindi lamang sa kaginhawahan, kundi maging sa kahirapan. Sa dako pong ito, wala po tayong tunay na kaibigan, umulan, umaraw, sa lungkot, sa saya, sa kabiguan, sa katagumpayan, sa kalusugat, karamdaman, di po tayo iniiwan. Yaon po ay ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, isang awit po ang ating mapapakinggan mula po sa dalawang miyembro po ng koro. Duet po sila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Bunso at kapatid na Nene Espinola. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Dito tayo. Purihin ang Ama sapagkat muli po ay binigyan kami ng pagkakataon upang makapagkantoy ng papuring awit sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Parang malungkot po kayo. Hindi po ba?
Ayun, marahil ang iba ay na traffic po. Kaya po, ano po, wala pa po. Ano po? Para po maaliw naman po kayo, kayo po ay aalayan namin ng awit ng aking kapatid na Nene. Para po sa inyo. Yo, may pala kami doon. Yahweh, I know you were near, standing always at my side. You called me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Yahweh, I know you were near, standing always at my side. You called me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you were near, standing always at my side. You called me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I fly to the heavens, you are there. If I go to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You brought me from the cold, and you lead me in ways everlasting. Yahweh, I know you were near, standing always at my side. You brought me from the cold, and you lead me in ways everlasting. Maraming salamat po. Nawa po ay naaliw po kayo. Thank you po. More po po eh. Malala, limdam. Atay, pagiging bukas pa. Isa pa po. Kailangan masaya. Turuan mo ako maging bukas para
mo akong maglingkod sa iba na magbigay ng ayon sa nararapan na walang hinihintay mula sa'yo. Na makibag ang di inaalintanan, mga hirap na rinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob siyang sinusundan. Ginoo, turuan mo ako maging bukas palad. Turuan mo ako maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapan na walang hinihintay mula sa'yo. Na makibag ang di inaalintanan, mga hirap na rinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo ako maging bukas palad. Turuan mo ako maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapan na walang hinihintay mula sa'yo. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Nakakaindak po no po. Sabi nga po ng aral ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sa dami ng iyong mga pinagdaraanan, pag di ka pa naging masaya, malulukarit ka. Amen po ba? Kaya po kailangan po sa kabila ng lahat ng yan, kapag nagpupuri sa Amang Mahal, masaya po at galak ang ating kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, isang pagbabahagi po ang ating mapapakinggan. Batid ko po, kapag may udyok at di nagtupad, parang nanghihina ang iyong lupang katawan. Subalit kapag nag-atas at udyok na ito'y natupad mo ng buong katapatan, sigurado pong ang lakas at ang kagalakan sa iyong makakamtan. Di man po pinahintulutan kanina, subalit ngayon po ang takda, mahal na kapatid na Lailani Gonzales. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para sa kanyang pagbabahagi. Maraming salamat po, kapatid na Berhel Bustamante. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po yung sinabi niya kanina pong umaga ng gawain natin. Nasa damdamin ko po yung nais kong magbahagi ng kagalakan. At buhay po ang Diyos. Kung paano pong naunang nagbahagi ang ina ng Mother of the House, sinabi niya po yung galak ng puso niya at kung ano yung galak na nakakamtan natin mula sa Panginoon. Kapag tayo'y matapat na sumusunod sa Kanya,
hindi po mabibilang. Mapakamaraming kagalakan po siyang ibinibigay sa atin. Subalit buhay ang Diyos. Sadyang napakadakila niya. At ang karunungan ay mula sa Kanya. Kanya nakapagdinilay ka ng ibig kong sabihin, sasabihin mo, Ama, maraming salamat po na ang aking mapurol na ulo na kaisipan ay tinudugtungan mo sapagkat ang nais kong ibahagi. Gaya ng tema ng kapatid na Ana kaninang umaga. Paano nga daw po ba natin mapapagalak ang Panginoon? Tama po ba? Yun po ang tema ng mga kapatid na Ana kanina. Subalit binaybay ba ng kapatid na Marisa, ng mother of the house, ang kagalakan kapag tayo ay nasa piling niya? Binaybay niya pong isa-isa kung paano nga po ba ito'y ating makakamtan sa anong kaparaanan. Sadyang napakamarami po. Subalit, paano naman nga daw po nating ibabalik? So, inuna niya yung kagalakan na pantao. Siniwalat niya po yun sa atin. Ngayon naman po, ibalik naman natin sa Kanya. Paano nga daw po ba natin mapapagalak ang Panginoon? Alam niyo po ba? Kayo po ba napagalak niya na ang Panginoon? Taas nga po ang kamay na nakapagpagalak na sa Panginoon. Ay, bantulot silang magtaas ng kamay. Alam niyo po, ang inyo pong pagtugon, ang ating pong pagtugon sa panawagan ng Ama ay isang kagalakan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba? Hambing po sa isang anak at magulang. Kapag daw po ang anak ay masunurin sa kanyang magulang at tumutugon sa bawat kautusan, nagagalak po ang magulang. At sa hindi nating kaalaman, ang magulang na nagagalak, lagi siyang may nakalaang sorpresa sa kanyang anak. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba? Kanya po kapag sa araw-araw tayo ay makapagninilay at magninilay na tuwiran, nang may katapatan sa ating puso't kaisipan, mararamdaman po natin ang galak sa puso natin at sa bawat galak ng puso nating nadarama, maibabalik din po natin ang kagalakan sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin na malakas ang buhay na Diyos. Opo, sapagkat nga po, ang bawat tinawagan ay sadyang mabibilang. Although marami siyang tinatawagan, subalit iilan lamang ang tumutugon sa kanyang panawagan. Amen po ba doon? Opo, at mapalad tayo, lalong higit. Alam niyo po, lumabas na lang po kasi ang mahal na apo. Subalit alam ko po at nadarama ko, kung ito'y naisiwalat ko kaninang umaga, na higit na mas marami ang makakarinig. Dama ko po, meron ako magandang naibahagi sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat nga, napakarami pong tao kanina. So meaning to say, maraming tinawagan ng Panginoon. Marami siyang inakay dito. At nananalig po ako na sa kanilang pagpunta rito ay halos 90% ang bukal sa kanilang kalooban na tumungo sa dambanang banal. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat iilan nga lang po ang tumutungo dito nang dahil lang sa pag-uusyoso. O dahil naman kaya, tumungo lang dito dahil may sinamahan. Subalit kadalasan po ang pangyayari, kung sino lang yung sumama, doon sa sinamahan, siya pang nabubuksan. Amen po ba? Opo, siya pa po ang nagagalak. Siya pa po ang naliliwanagan. Kanya nga po, kahit siya ay sumama lang, sa kanyang pag-uwi, dalang-dala niya ang galak sa kanyang kalooban. Amen po ba? Opo, kanya sabi ko, Ama, sadyang kay buti mo. Lahat po nawa tayo ay magmithi na sa tuwi-tuwi na ay mapagalak ang Panginoon. At marahil po, ang isa pang kaparaanan upang mapagalak natin ang Panginoon ay yung sumunod tayo sa kanyang kalooban. Nang may katapatan, ang ibigin ng ating kapwa, na hindi humihingi na anumang kapalit, gaya ng itinura ng Banal na Espiritu kanina sa kanyang homily. Paano nga daw po ba natin maipapadama ang pag-ibig sa ating kapwa? Di po ba? Kailangan po ba humahanap tayo ng kapalit?
Subalit bibihira po, bibihirang bibihira at mabibilang lamang ang gumagawa ng pabor sa kanyang kapwa na hindi nag-iintay ng anumang pabor in return. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kanina po, habang ongoing yung pagbabahagi, although yung halos karamihan ng tinawag ay mapakamaikli ng kanilang senior, sapagkat nga po siguro ay inisip nila, paano nga bang maibabalik ang galak sa Panginoon? Subalit, kung nakapagnilay po ang nakararami, kung paanong isiniwalat ng Mother of the House ang galak na nararamdaman ng bawat anak ng Panginoon sa mga biyayang kanilang nakakamtan sa araw-araw, marahil nagkaroon na sila ng clue kung paano sila makapagbabalik ng kagalakan sa Panginoon. At habang ako'y andoon sa sulok, sabi ng puso ko, sabi niya, puso ko'y humihiyaw sa galak kong nakamtan, pagkat Ama ang siyang gabay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba, kapag po tayo nagagalak sa Panginoon, kahit anong tono po na ilalapat natin sa magandang liriko. Amen po ba? Kanya yun po, kung nakikinig po tayong matama sa ating mahal na Apo Kunching, kung paano siya ay nag-homily o nagbabahagi ng banal na salita ng Diyos, tapos bigla siyang aawit. Di po ba nakaka-amaze? Sapagkat ang awit niya ay dire-diretso, wala naman siyang kodigo, walang binabasa, kundi ang lahat ng sinasabi niya, ang liriko ng awit niyang mapakamaganda, ay buhat sa banal na Espiritong kaloob ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Batid ko po ang bawat isa. Kung paanong kaming mga inakay ng Panginoon at pinagkatiwala ang maging manggagawa sa banal na gawaing ito, ay makakadama din ng kagalakan, gaya ng sa aming nadarama. At kapag nakadama po kayo ng kagalakan na buhat sa Ama, 110%, makapagbabalik din po kayo ng kagalikan sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos at yun lamang po at magandang umaga sa gabing ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid, kung pinagnilayan niyo po ang kanyang ibinahagi sa isa pong relasyon para maging matibay at matatag, wag lamang po kabig ng kabig. Kailangan po sa iyong pagkabig, nagbibitaw ka din. Amen po ba? Ganon din po sa ating Panginoon. Wag lang po tayong tanggap ng galak na mula sa Kanya. Matuto rin po tayong magbalik ng galak sa Kanya. Yaon po'y sa papaanong paraan. Sa pamamagitan po ng ating mabubuting gawa na gagawin po natin sa ating mga kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po, sa akin bilang isang alagad, siguro po isa sa pinaka-the best na magagawa ko para mapagalak ang Panginoon ay ang pinakamataas na paggalang sa taong ginagamit niya. Amen po ba? Sapagkat kapag ginalang mo at nirespeto ang taong ginagamit niya, dahil siya mismong naghahari sa katawan niya, napagalak mo na ang ating Diyos Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, isang masayang awitin po muli ang ating mapapakinggan mula po sa magkabiyak ng pusong Majorette at Mosiko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Mirna Andrada at Alan Andrada. Kailangan po masaya tayo. Pagka po hindi po tayo nagsaya, mabera tamo po kayo. Purihin ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Someday. Totoo po yung sinabi niya na yun. Tsaka pag nasilayan nating may galak ang mga mata ng mahal na Apo, nagagalak din po tayo, yung tema kaninang umaga. Hindi na po ako magbabahagi, bagamat kanina hindi po ako haawit na lamang po kami. Kapatid na Alan, kung 40 lagnat mo, pihitin mo sa 20.
Baka magkamali ka na naman ng hindi tayo magkatama. Ane? Magaling ka na. Alam niyo po kaninang unang tumawag ang anak na Berhel. Naku, talagang galak po. Nag-bless na ako kay Mother, saka kay Tita Dory. Nag-bless na ako dahil ako na yan. Kakumi, ako na po yan. Tatawagin po kami. Pagkatapos yung dalawang anak na kikiwad-kiwad sa sayat, sila pala yung aawit. Naku, hindi pa pala ako. Alam niyo po, sa ama, walang pagkapahiya. Naku, sabi ko, hindi pa pala ako. Hindi ko po ugaling magpalista kasi nararamdaman ko po, pag tinawag ako na hindi nagpalista, damandam akong si Lord ang nagpatawag sa akin. Subalit nung tinawag po uli si Nina, anak, Melissa, lumapit ka nga kay Berhel, baka nananaginip. Nakalimutan na yata tatawagin ako, sabi ko po. Kaya, ito po. Wala. Ako pala mataas ang lagnat, anak. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Meron po akong aaminin dahil sa edad. Sapagkat mahal na mahal natin ang Panginoon, inaanyayahan ko po kayong lahat na tumindig. Ang mga kapatid na choir, sige, bigay ninyo. Para hindi mahalata kung ano man yung boses, huwag na po natin pakinggan. Ano po? Sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Bunso, magkanta ka dyan. Bukas tayo kakanta niyan. Magkanta ka dyan, anak. Bukas tayo kakanta. Tayo pong lahat, mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya mahalin din natin siya ng higit sa pagmamahal niya sa atin. Amen. Sunday. Purihin ang Diyos. Pipihitin ko ilagnat. Sa 20. Purihin ang Diyos. Tayo pong lahat, indak. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Indak po. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kanta lang po, awit. Kailan may hindi tayo pagpapalit, Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. purihin ang Diyos. Buhay ang Diyos.
mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo ialay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ay aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahan
magpakailanman. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, tataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, mapupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyong pakikiisa sa pagpupuri sa ating Panginoon. Salamat at maraming salamat, anak. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikiisa. Sa lahat po ng mga bagong dating pa lamang, hindi po kami nagjo-joyful, no po, tapos na po yung joyful. Kaya lamang po hinihingi po ng pagkakataon na tayong lahat ay makapagpuri at makapagpasalamat sa ating Panginoon. Naging masaya po ba ang inyong mga kalooban? Manalig at magtiwala po tayong lubusan na ang bawat umindak ng may katapatan, bawat pawis na tumagaktak sa katawan, kagalingan at kalakasan ang ating kinamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po para sa huling magbabahagi, kung papaano po ang unang awiting, mahal na mahal kita, Panginoon. Ito po ang isang buhay na patotoo na ang pagmamahal ng Diyos ang bumubuhay sa Kanya kung bakit nakatutupad sa bawat araw siya. Walang dilit iba, Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa Kanyang pagbabahagi. Salamat, Ama. Salamat sa oras na ito ay muli ay pinahintulutan mo na maghayag ng kabutihan kagandahang loob. Galak sa aming kalooban na ikay paglingkuran at patuloy na maramdaman ikay Diyos na buhay na aming sinasamba, tinatawagan sa katauhan na inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binahagi mo upang makilala kang lubusan at tuwirang paglingkuran sa oras na ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, habang umaawit po ang mag-asawa at ang mga kapatid ko pong napakasaya at nagbahagi si Mami Promise po, ito lang po yung nilirip ko po sa aking kalooban na ipinahayag ng ating Panginoon. Napakasarap ng buhay natin, ano po? May po ba yun? Parang wala tayo sa mundo. Parang andito po tayo sa, kahit ang dami nating dinadala, dahil ang naririnig natin ay ang papuri sa Diyos, inaalis tayo ng Ama sa mundo na magulo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sa bawat araw, galak at pagmamahal ng Diyos ay ating nararamdaman. At sa bawat araw, bawat minuto, segundo man ng ating buhay, sadyang hindi nga po siya nawawalay. Sapagkat patuloy siyang gumagawa, araw-araw, minu-minuto, segundo, hindi siya tumitigil sa paggawa sa bawat isa. Ang tanong, sa Kanya bang ginagawa? Na ibabalik ba natin yung galak na yun sa Kanya? Sige po, maghimay tayo. Na ibabalik ba natin? Alam ko po, hindi man lahat ay maibalik natin sa Diyos, subalit wala po siyang kondisyon. Kundi kilalanin mo lang siya, tanggapin mo lang siya ng buong buo, at sigurado magagalak siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sadya nga pong magulo na po ang mundo. Magulo, hindi dahil bigay yun ng Diyos, kundi magulo dahil gawa ng tao. Amen? Kaya kung ating pong pagninilayan at bibigyan po natin ng malawak na pangunawa, yung pag-akay po ng Diyos sa atin sa dakong ito ay isang kaparaanan niya upang ipadama sa'yo na ito yung buhay na gusto ko sa'yo na matanggap mo. Amen? May kapayapaan, may kapanatagan, may pagtitibay at lakas para makalaban sa buhay. Bakit ko po ito nasambit? Sapagkat yun po yung katotohanan na napakatagal na itong inihahayag ng ating Panginoon, subalit salamat sa Ama at may nagpaliwanag ng malawak sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, pinaunawa sa ating mga isip at diwa. Binuksan ng ating diwa ang ating kalooban upang maunawaan ang panukala ng Diyos na ang gusto pala niya sa atin ay tahimik na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo.
kapag magbabalik tanaw ka lang ngayon sa dating buhay mo, parang ayaw mo nang magising. Amen? Opo. Sapagkat pinahihintulot din po ng ating Panginoon na tayo magbilang tao. At kapag puro problema ang iisipin mo, sigurado may sasakit sa ugat ng ulo mo. Amen? At kung wala kang magiging daan na paraan bilang tao, hanggang bukas hindi ka makatulog, hilong-talilong ka. Amen? Subalit ngayon, bakit nga ba ganun? Ano po? Hindi man natin nakikita ang ating Panginoon, isipin mo lang siya na mahiwaga siya, may magagawa siya, makakatulog ka. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung mga pagninilay na simple lang. Huwag mo lang siyang hanapan pag nakakarakaraka na makakamtan mong, ito na yung hiwaga niya, ang dami kong pera. Amen? Hindi niya yung gagawin. Nang pag nakakarakaraka, bibigyan ka. Lalo't higit niyang alam niya na yun ay kaliligaw mo. Amen po ba yun? Yun po yung pagninilay ko po eh. Kaya, Ama, siguro po, sa pagkakataong ito, tayong lahat, kung ipagkakaloob ng ating Ama na tayo pasaganain niya materially, siguro, hindi na yung magiging daan ng ating pagligaw. Bakit? Sapagkat kasama na natin siya kung paano yung gagamitin. Amen? Yun po yung aking pagninilay. Kaya hindi niya ibinigay sa mundong-mundo, kagaya ko po, hirap na hirap sa paghahanap buhay, hindi naman ako yumaman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakakaraos lang. Subalit sakit ng ulo. Tapos maghalimbawa, maghanap buhay. Kaya parang pagnilayan lang po natin, subalit ang matuklasan ko po, na sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kuching, araw-araw ay ibinibigay na po niya yung biyaya na yun, yung aral na yun, yun po pala ang nagpapanatag ng isip at kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po sa bawat araw na pampagalak na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay, naway hindi ito mamatay sa ating puso. Amen? Paano hindi mamatay? Alam niyo po, tinetest ka naman din talaga ni God eh. Ititest ka niya kung hanggang saan kalalim mo tinatanggap yung panukala niya sa'yo. Amen? Sapagkat minsan po, dumarating po yung, siyempre po bilang pagkatao, tao po tayo, ano po. Subalit naroon po yung, maaaring maglaban yung isip at puso mo eh. Yung dalawa na yan. Maaaring maglaban yan. Yung isip mo, bumubulong sa'yo na, naku, hindi magaganap yon. Yung puso mo, andun yung marubdob na pagtitiwala mong magaganap yon. So, paano mo yung pagtutugmain? Mahirap pagtugmain yun. Sapagkat, sarili mo ang kalaban mo. Subalit dahil may Diyos na totoo, dumulog ka lang, kaya na niyang paglapatin yung dalawa na yan, at doon ibibigay naman niya ang galak sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Bakit ko po nasambit? Sapagkat kung mahina-hinanga lang po ang mga hinirang sa mga pinagdaraanan, totoo po yun. Yung akin pong alaga, halos 1 linggo pong nagdumi hanggang kahapon. At nagtitinginan po kami ni kapatid na Pearl. Sabi ko sa ating Panginoon, Ama, sa akin mo na lang ibigay yun. At kahit may nararamdaman akong ganun, sunod-sunod, siyempre sa nipis nga naman ng katawan na yun, saan nagmumula yung dumi na yun. Amen? Kaya, salamat sa Ama. Sabi ng mahal na Apo, ang kinig mo, magaling na siya. Yung ubo nga po niya ang ininom lang po yung tubig ng mahal na Apo. May pinagtira po ni kapatid na Cecil at ng mahal na Apo ng tubig, pinainom lang po. Nawala po yung plema. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung mga hiwaga na hindi yung pagkakataon at hindi nagkataon, kundi nagtiwala ka na yung ibibigay sa inyo ng Diyos sa oras na yon ay makakapagpagaling. Amen po ba yun, mga kapatid? Hanggang ngayon po, hanggang kaninang umaga, nakikibaka pa rin po ako sa alaga ko. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kapag inilagak mo pala sa Kanya, pati yung bata, ang sabi po niya sa akin, Mami, muntik-muntikan na po ako madumi sa aking suot. Nung maramdaman ko po na ang sakit ng tiyan ko, kumain po ako ng Skyplex at uminom ako ng maraming tubig. Nalibang po ako, nawala po yung pagtatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, maturuan niyo na po ang mga anak ninyo na magtiwala sa Diyos. At sila lang po, talaga pong pag tumindi po yung pagtitiwala nila sa Diyos, pati ikaw na magulang, maa-amaze ka rin. Sapagkat sa kanilang murang gulang, mararamdaman mo na kahit mamatay ka nung araw na yun, alam mong may magtutuloy ng pagpuri sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po ay mga paraan para mapagalak natin ng ating Panginoon. Mga kaparaanan na
Siyempre po, isipin mo na lang, hindi man natin nakikita ang ating Diyos, hindi natin mahawakan. Subalit may isip at mata rin po siya, may damdamin siya kagaya natin. Amen? Kung araw-araw nagbibigay siya at binabaliwala mo siya, parang nakakahiya naman masyado. Amen po ba yun? Kaya yun po pala ang dahilan. Kaya tayo inakay sa dakong ito, kaya may isang apo kunching na ginamit at kinalugdan upang imulat tayo ng ating Panginoon na ang kanyang ginagawa ay hindi dapat nating ibaliwala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, sapagkat sa katotohanan lang, lahatin mo na ang buong mundo. Ang bansang Pilipinas, napakasarap. Bakit? Ay tingnan nyo nga po, ang mga tao nakaupo lang. Ganitong oras sa ibang bansa, Samut-Sari, daan pa ganun, puro hanap buhay na sila. Buhay po ba ang Diyos? Di ba ang sarap ng buhay ng mga Pilipino? Totoo po yun. Isang buwan, isang linggo, o ilang araw makitira ka, okay pa. Sa ibang bansa, hindi na pwede yun. Maghahanap ka na ng trabaho at magbabayad ka na sa kakainin mo. Pero dito, napaka-relax ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, lalo na po ngayon, na patuloy na nagpapakilala ang Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na sabi nga, kung sa dating buhay, imot na imot kang magbigay dahil nahihirapan kang magtrabaho, ngayon nakilala mo na ang Diyos, hindi ka na nahihirapan at ang Diyos ang nagtatrabaho para sa'yo, dapat hindi na tayo madamot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Practical po na pag-iisip. Wala pala tayong karapatan na gawin yun. Sapagkat ang ating Panginoon ay mapagbigay, kailangan tayo rin po pala ay mapagbigay. Ganun po pala yung paglapat-lapat ng Diyos. Kaya alam ko po, alam na po natin kung ano yung ating gampanin. Hindi man po kayo alagad, hindi man po kayo caps, pero wala po exempted sa gampanin. Lahat tayo may gampanin para ano? At binuksan ka at nilinis ka at inakay ka para tanggapin mo ang panukala ng Diyos. Anong gagawin mo? Ayaw ng Panginoon ng walang silbi, parang damo na kapag kinuha at tinipon, ako sa apoy na impyerno ka pupunta. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po sa dakong ito, kung paano ang galak ay patuloy na inihahasik ng ating Panginoon, ang kanyang mga aral ay galak, ang ating mahal na Apo Kunching ay galak sapagkat siya'y tumutupad ng katotohanan sa ating Ama at tayong lahat ay nagbibinipisyo. Nawa po, hindi pa huli ang lahat, lalo na po sa may mga gulang, mapapalad po kayo, sapagkat, sabi nga, wala na ngayon yung matanda na siya, mamamatay siya. Wala na po ngayon, bata at matanda, anytime pwedeng mawala. Amen? Sapagkat yun ay sa kalooban ng ating Panginoon. Subalit, mas masarap po na naglilingkod ka sa Diyos, mawala ka man, hindi sayang ang buhay mo. Kaysa doon, sa masarap nga ang buhay mo, hindi mo naman ang paglingkuran ng Diyos, mamamatay ka, walang pakinabang ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito minsan ay mabigyan ng tuon ng pagninilay po ng bawat isa. Ang kahalagahan ng Diyos, ang kahalagahan ng Espiritu, ang kahalagahan ng Kristo, ang kahalagahan ng ginagamit upang ulatan tayo at maging malinaw sa ating lahat ang panukala ng ating Panginoon. Nang sa gayon po, sa ating pagtupad, makapagbabalik tayo ng galak sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Ang lahat po ng ating tinatamasa sa panahong ito, sa mga pagpapala at biyayang espiritual, ay di po natin nakamtan ng saganang sa ating sarili lamang. Bakit po natin ito nakamtan? Dahil po may isang Apo Kunching na nag-alay ng buhay, nagbata at nag-alay ng buong katapatan, kaya tayo pong lahat ay ganap na kinabang. Amen po ba? Kaya po, mahal na Apo, di man po sa tuwina naming nasasabi, maraming salamat po. Ayaw po ng mahal na Apong pinasasalamatan siya, subalit hindi po dapat pasubalian at di dapat ikaila kanino man na kung walang isang Apo Kunching na kinalugdan, na ginamit na daluyan, instrumento at kasangkapan upang Diyos ay ating masumpungan at Espiritong Banal ay matanggap na lubusan, tayo pong lahat ang ating buhay ay walang kabuluhan. Amen po ba? Subalit salamat una sa Amang Mahal, ikalawa sa kinalugdan, sa pagbabatang tuwiran, ikaw, ako, tayong lahat ay nakinabang. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Malugod ko na pong inaanyayahan ng lahat na magsitayo.